Salamat po Panginoon na umaga at ikaw nagtakda ng araw ito upang kami ay may lapit namin ng mga puso at mga pasanin at mga bagay na ginagawa sa aming mga buhay. Kaya sumami ko Panginoon, ako ibus na pakasalamat, isang na magkakaroon na ako po inilisan ko na isang bahiyan, Panginoon, sa bahay Pananaban, sa ating po church sa Philippines. Ako po ibus na pakasalamat, Panginoon, na sa biyaya at sa maraming bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay, sa buhay po namin mga kapatid. Alam namin, Panginoon, meron po mga dakilang bagay na gagawin pa sa inaharap. Salamat po Panginoon sa aking mga kapatid na nandito, nagbigay ng panahon, sa pag-ibig isang ganda na kanilang pong pagmamahal, pagmamalasakit sa iyo, at kanila pong seriousness, kanila pong pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya, pagpalay mo ba sa lahat ng mga salita? Thank you, Father, sa gagawin sa aming kabitnan. Ito po sa mga dalangin namin sa pangalan ni Jesus. At lahat ng sasabing, Amen and Amen. So praise the Lord. Amen. Are you excited this morning? Amen. Praise God. So, next Sunday po, kapag buo po kami, okay, this is the first time na po kami muli magkasama-sama po ng ating mga anak. Okay, kahit po nasa stage kami, ang ating mga anak nasa sa stage at napakalayo. Kaya ito po dahil po sa wedding na nangyari kagabi, at ang pagkakataon na kayo po mga anak po, okay, ay kasama-sama po kami at kaya nagdala God. So, let's open right away po. Let's talk about God's Word. John 14 verse 21. Okay, John 14 verse 21. Yung ating mga brother, mag-mabilis ka, no? We will have Bible drill this morning. Marami tayong mga talata na gusto na umaga. So, John 14 verse 21. Okay. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ay just niya boses ko rin, Brother Paul, hindi mas hindi nakapinit para makain pa yan. Okay. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father. And I will love them and show myself to them. Sa Tagalog po, ganito po sinasabi, ang meron ng aking mga utos at pinutupad ang mga iyon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako ay magpapakahayag sa Kanya. Napakadali ng pangako mo, no? Alam po ninyo, ang mga talata ito napakahalaga lalo na sa kapanahon na listen carefully. Sapagkat sa aking paniwala, this is what the Lord is doing right now. Kaya kung aking paniwala na ito ang ginagawa at nagagala sa ating saksabuyan. This is the blowing of the trumpets. I'll explain that. Okay? Ito po yung aking paniwala. So, bear with me. Sa mga mensahe po, we'll be building para foundation. Kapag po nakapag-build tayo ng foundation, then you will know and understand kung ano po ang sinasabi ng Panginoon ngayon bagay ito. Kaya, alam ko ninyo, ito po aking pahibilin ni Pastor. At lagi po sinasabi ito sa aking mga kapatid. Sa tuwing sino po nangangarap, laging bukas po ang inyong pandinig sa sinasabi ng Espiritu. Sino man na nangangarap sa likuran po nito. Sapagkat masasayin po ang inyong magdalo sa bakit ko at magaling ko sa dako ko kung hindi bukas ang ating mga puso sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Kaya alam ko mga lasga, alam ko mga suliranin, okay? I advise you and I admonish you. Iwan natin doon muna sa pintuan doon, okay? Ano man mga struggles natin, iwan muna natin dyan para po madinig natin ang sinasabi ng Panginoon. Ito ba isang covenant na gagawin natin ng imaga? Okay? So, ano po, no? Ano po yung lasga, whatever struggles, ano man mga mabigat na damdamin natin, nangyari sa nakaraan, na mga araw, isang kalito natin, sapagkat ayaw kong malugin kayo ng iman dito. Amen? Lalo na po sa aking kalagayan, pero seldom, no? Ako'y makarating and I'm going to be preaching and in this last mga darating na mga Sundays. And
I would ibigay ko ang sinasabi ng Panginoon and I would pour out my heart as your pastor, okay? Kung ano po yung mga aking nadidinig, kung ano po sinasabi ng Panginoon, and we will be having a pastor who will be preaching as well here. Nandun po yung aming bayan ng pastor sa Sacramento. He will be sharing gospel sa Pastor Bell next Sunday. Okay. So, ang ating kapaniwala, and I'm telling you the truth, like this is taking place right now. Yung parang yan. And it is the blowing of the trumpet. Okay? Ito po ang pag-iig ng trumpet ng Diyos sa Sion. Sa mga sinasabi ng Biblia, blow the trumpet in Zion. Okay? Ihipan mo ang trumpeta ng Diyos sa Sion. When we talk about Zion, okay, take note, it's talking about the church. Ang iglesia ng Panginoon. Okay? Ang kapunan ng mananampalataya ng Panginoon worldwide. Hindi lang po confined din sa local church dito. Or in this, but in every denomination where there are people who love and serve the Lord. They belong to the church that we call Zion. Amen? So this is what is taking place right now. At sabi natin Panginoon, it is the coming, sabi niya, di ba? Ang sabi natin Panginoon, ang meron ng aking mga utos. Ang ibig sabihin, siya na taglay ka ng mga utos at hinutupad ang mga yon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahaya sa Kanya. So, alam ko ninyo, yung kanyang pagpapahayag nito, ito po ang kanyang pagdating. Okay? Pagdating sa atin. Bago po dumating muli ang Panginoon sa pagdating ng kanyang pagdating, His worldwide coming is coming to those who have ears to hear. Okay? Si dati ng personal sa atin sa mga tao na may tengang nakakadinig. Hello? So, when He blows the trumpet, kapag ikaninihiman ang trumpet nito, kaninihiman ang trumpet nito, personally mo na, bago yung pandaigdig na magtitig natin, no? At tayo sasalunan sa Panginoon, bago magalang yan, dating muli siya sa atin. Kaya ngayon, kaninihiman ang trumpeta sa ating mga buhay, trumpets in the scriptures, ang kanyang sinasabi dito, it announces the kingdom. It announces war. Christ declares war on the weakness in the Christians. Christ, the King returns, the day of the Lord, rulership of Christ over there. Ito po ang tinitipo, sinisimbolo po ng pag-ihip ng trompeta. Okay? Kanya pong ipinapayag ang paghamahal ng Panginoon, kanya pong ipinapayag ang pakikipagdigma. Tignan, pakikipagdigma ng Panginoon sa mga Kristiyano sa kanilang mga bagay na hindi nais pa sa akin. Amen? Ito ang pagdating ng hari. Kaya bago po dumating ang Panginoon sa kanyang pagdating na pagdating, dahil muna siya. Okay? Ihipan niya ang trumpeta nito sa ating mga buhay. At sa kanya, alam niyo po, pag-ihip ng trumpeta, yun ay isin mo ng pagdating ng hari. Kaya pagdating po ng hari sa ating kalooban, okay? Lahat ng mga bagay, okay, na nasa atin, na hindi mula sa kanya, ito yung ating matinig, ito yung ating makikita. Amen? Hello? So, ito po aking nadamang kaninang umaga, whatever you're going through right now, okay? Whatever you're going through, kapag sinabi whatever, ano man, okay? It may be relational. Meron kang matagal na panahon na daladala sa puso. Maybe mga tama na ginawa sa atin. Tandaan mo ninyo, at ako may ulit ko sinasabi, and I have seen this in all cultures, in all races. Offenses will come. Take note of that. We cannot avoid that. Tribulation, sabi natin po nito, in this world you shall have tribulation. And part of the tribulation, sabi mo nito, makakapagbigat yan. At bahagi ng makapagbigat yan, iyo po, dating ang mga offenses. Ikaw po yung offended, one way or the other. Sa kapatid mo, sa asawa mo, magkaibigan mo, okay? Sino man, sometimes they don't intend to do that. Even though, I know may intention sila na ikaw ibaksak. Whatever, if you are walking with the Lord so closely, okay, kung ikaw naglalakad sa patnubay ng Panginoon, may pag-ibig at pagtitiwala sa Kanya, alam mo ninyo,
mga buhay. Hindi mo natin maunawaan lahat ng mga bagay. We can compute them. Okay? Pero, ano sa Panginoon ng umaga, bilang yung pastor, nais na tayo po'y maglakbay na napakagaan sa iyong buhay. Pagdating natin sa kanyang harapan, pagdating natin at pagpagarap natin, we cannot avoid that. Maiwasan mo ang lahat ng mga tao. Maiwasan mo ang nagutakan mo. Okay? Maiwasan mo ang lahat dito sa lupa. Pero sa ayon sa gusto, tayo bibigay sulit sa lumipasa. Yun naman yung paghandaan. Kaya, this is a day of preparation. Itong panahon na paghahanda ng ibigay ng Panginoon sa atin. Lahat ng sinasabi niyo, whatever you're going through, they are divine and ordained by God in your life. And I believe, ako naniniwala kayo yung nabi ko na imaga, ito lang ng Panginoon para madinig nyo ang mensahe nito. Amen? Kaya, learn your lessons well in every situation. Okay? Alam na sinasabi hindi madali. I know, I'm still working on it. Ako, minsan, di madali ganun eh. Bigyan, bublog, maampas ka eh. Pero, kagano ko, kapag nandiyan ang pag-ibig ko sa Panginoon, pagkakatibabal mo sa sarili mo sa Panginoon, paano ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo sa sitwasyon na ito? Ay magdala sa tao ito, okay? Para naman nag-aabos ng tao ito is controlling my life, manipulating me and everything in my life. Alam po ninyo, focus the key. Yan po susin natin na kailangan ngayon. Focus on the Lord, what He's saying to you right now. Amen? In every situation. Kaya, kahit nagkakaroon nyo lalo, ikunaan ko nito, itong problema sa buong silitan. Ngayon lang po nag-oversee sa kapatid natin, member natin, sa church sa Chicago, sa niya, kay Pastora, siya yung magandang position, kahit po kasi sa Amerika, ang halos umaanap lagi sa medical field, mga facilities, o mga nurses. Kaya sabi niya, nabawasan na naman ang aking oras. Ang iba na naliyo, ang iba na babawasan, alam ang oras. Okay? Sa trabaho. My point is, wala kang katiyakan ng lahat nito. America is under judgment. At alam natin, sa mga Amerika at hindi ba na kapag may nangyayari sa bansa ito, duktong ang mula ang ekonomiya ng buong sanlibutan. Pag-inuwa, hindi tayo hindi sa Amerika, hindi tayo sa anong bagay, tumingin tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? So, I'm here. This is what God is doing right now. Sa John 14:21, memorize this. Sabi na natin Panginoon, whoever has my command, sino man nataglay nila ang aking mga utos. Hello? And obeys them. Now notice, you see, ito po siguro, kaya maraming mga tao at mga bansa ay masama at masama ang kalagayan. Because alam po ninyo, kahit mga Kristiyano, itinuro sa atin na ito po ay kalak na sa libutan, hindi lang magpapalimpiligin pa. Sapagkat po maraming mga doktrina at mga tungkol ngayon, kaya sa tayo lapit sa Diyos, tandaan po ninyo, ito sa bagay na kayo po ay mag-check ninyo. Okay? Kung ang sa pagturuan ay mula sa Diyos o hindi. Kung anong pagturuan, okay? Kasi po ngayon ang ating gawin, very, ano po yung tawag kayo, very kususir. Hindi niya sasabihin yung buong mali, okay? Very sakto siya. Kalahati, minsan 75% true, at minsan 25% true. Okay? Malalaman ninyo, ang sa pagturuan o katotohanan ay mula sa kanya hindi. Kung ang katotohanan na yan ay maglalapit, okay? Maglalapit at ay magbubog sa larawan ng ating Panginoon. Pero, doon mo, yun ang check and balance mo. Kasi mo ngayon, sa ating mga Pilipino, ano mang yung puso sa Amerika? Ano yung ano yung matlo? Okay? Yun ang gagayahin natin, kaya sa loob ng iglesia. Nawawala yung discernment, nawawala yung salita. Hello? Kaya magbalik ka sa Bible. Hello? So, sabi, kaya sinasabi, ngayon, itinuturo at itinubog sa libutan na dahil sa biyaya, biyaya na pa naman, we do not have to obey Christ's commands. See? Ito ang tinuturo ngayon. Okay?
nasa laban ng Panginoon, okay? Pero, yan yung katotohanan. Kailanman, hindi ko sinabi sa bago na huwag na natin sundin ang tungkol sa Panginoon. However, okay, ang ibig ko sabihin ng biyaya, ako medyo konting bigin ko ito sapagkat may mga tao, kakato, ituturo ito, sa pakinig ko, lagyan na. At dinigin, by grace, amen. Ang biyaya ng ibig sabihin, you're released to the 10 commandments, okay? Tayo pinalaya sa putos, okay? Hindi tayo maliligas sa pagsunod sa putos. You're released to the 10 commandments so that you can serve Christ and do His will. Yun ang ibig sabihin ng biyaya ng Panginoon. Pinalaya tayo sa putos, pero hindi ibig sabihin na wala na putos ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pinalaya tayo sa putos para paglingkuran ng Panginoon at gawin ang kanyang kalooban. Hello? So, that's all it means. It has nothing to do with forgiving people that don't serve God. Napakarami ng mga alibay. Okay, nagpahing lang ng pananampalataya. Ituturo. Alam, ganyan ang sabi sa inyo. Meron siyang tao sa Amerika. Hello? Pero papakainin lang ng chicken. At sabi niya sa kanyang vlog, sabi na ng mga tao, mamayang gabi, makikita ko ang Panginoon. Pagkatapos ng pinagbabalik ng mga tao, pinagay sa sarili, okay? Sapagkat pinayang daw sa kanya, ano magawin mo, makikita niya ang Panginoon. Deception, yan ang number 1 control ng ating kaamay. Hello? So, whoever has my commands and obeys them, and they know, they are not grievous. Tandaan natin mga kapos ng Panginoon, hindi mo mahirap yan, okay? Hindi mo mapabigat yan. God's commands and His apostles are not grievous. Because, sabi niya, He is the one who loves me. Sino po ang nagmamahal sa Panginoon? Hello? Thank you for your hand. So, ang nagmamahal sa Panginoon ay hindi na yung sasalita, mahal po, Panginoon. Thank God for that. Sino po, base sa salita na Panginoon, nagmamahal sa Kanya? Sino? Those, what? Who obeys Him. The one who gives His commands, nobody else. Sila na nagtutulong, nagmamahal sa Panginoon, ay yung mga sumusunod sa Kanyang mga utos. Amen? So, ano ba tagtun nun? He who loves me will be loved by my Father, and this is the point, and I too will love Him. See? At mamahalin ko rin siya. So, His love is conditional. Diba? Ito napakaliwan. Sabi, meron mga awit ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional lubos. Yan ang kanyang sinasabi, lubos! Ano ang gawin mo? Lubos ka namin ng mga Panginoon. Ano ang sinasabi niya dito, di ba? Siya na taglaya ang kautusan at tumutupad dito ang siya nagmamahal sa akin. At mamahalin ko siya. Amen? Hello? So, such lies, one after another. See? You have noticed this. Alam ko ninyo, ito po ang kinatatakutan ni Satanas. Si Satanas po niyo, hindi siya natatakot sa mga doktrina ng mga Christian churches ngayon. Ngayon po napakalupot. Pagdating mo sa church, ano ba? Ligtas ka ba yun Mawawala ba ang pagkasa mo hindi? Naniniwala ba na ikaw yayaman lang? Puro yaman. Okay, kulang yaman, second class ka? Okay? So, alam mo, walang pakialam dyan si Satanas. Walang pakialam dyan. Alam mo ba kinatatakutan sa Satanas? Yung mga taong nabubuhay sa kaputiran ng Panginoong Espiritu na sumusunod sa kanyang kalooban. Yung po kinatatakutan niya. Amen? Iblis was righteous. What did he say? I will love him. And what did Christ say when we do or keep His commandments? Ano sinabi ng ating Panginoon? Kung ating ginagawa, pinutupad ang kanyang utos, ano ba yung sinabi? I will show myself to him. Ipapahayag ko ang aking sarili. That is the trumpet. Yung po ang pakakas ng Panginoon. See? Ito kong naisip ng Panginoon. Alam mo niyo, hindi ko ipagpapaldi ko. Sana manginyaman ang sanlibutan na kanya ipapahayag ang kanyang sarili sa akin. Amen? So, that the coming of the Lord before His worldwide coming, I will show myself to Him.
Now, let's look Hebrews chapter 9, verse 28. Hebrews chapter 9, verse 28. Ganito siya sa English. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. He will appear at a certain time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Sa Tagalog po ganito nasa, ganyan din naman, si Kristo ay minsan inihandog, minsan inihandog bilang kain upang pawin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y mulit darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Hello? So, that's what's happening today. Okay? Yung sinasabi ng pastor, ilang kayo pang-dating na pagdating? Hindi! Tingnan niyo mabuti. Let's look at again. To those who are waiting for Him. See? Muling darating ng Panginoon, okay, una, bago pagdating, ay sa mga tanging tinga na nakikinig sa Kanya. At naghihintay sa Kanya. Hello? So, ang sabi mo ganun mo ay hindi naghihintay sa Kanya. The world is not waiting for Him. Sino naghihintay sa Kanya kung pabalik? Tayo! What? Are you good, guys? So, they are not waiting for Him. So, we're the ones waiting for Him. And this is the blowing of the trumpets. Okay? Ito yung pagiging ng pakaka. So, this is the thing that will wake up God's people. And that's the kingdom of God. So, kapag po iniilaw pa yung pakaka sa ating mga buhay, kaya gagawin una, diba, pakaka, pag naging may siguro mga gusto ng Panginoon. Panginoon, ano ba mga bagay na sa ating puso? Okay, at buhay na, kailangan mo. Nakunin mo na, hindi na kaya, pasapasan ko na. Pabigyan na. Lahat-lahat yung like this. Ano po ninyo? Tandaan ninyo. Yung mga tao sumakit sa inyo, yung mga tao yung nag-abuso, o naman, pagkat na sa Panginoon, hindi na makakasali. Hello? Kaya, forget them, because you have to have the life of God increase in your life. It has to increase. Now, okay, ito magandang tanong. Sino kung gusto pumunta ng langit? Tayo lang, di ba? Okay, tayo lang gusto natin pumunta ng langit. Again, ito po ang yung makikita sa langit. Kung gusto yung punta sa langit, gusto yung makikita, di ba? Okay, ito po makikita niyo sa langit. 5 palapag na mansyon, ang mansyon natin sa ating mga backyard, sa likuran nito, ay puno ng mga diamante. Maliliit at malalaki. A harp, a golden sleepers, singing and dancing, no responsibilities, okay? Kain ka ng chocolate, and cake hindi ka tumataba, and all kinds of novels, things, lahat ng mga bagay na doon, na hindi mo nakikita dati, that's heaven, di ba? Yung ba langit natin? Hello? Yung mga masuk sa langit? Oo. Pero sa isang taong karnal, yun ang langit. Hello? Sa isang taong karnal. Ito kung sinabi taong karnal, ay yung mga taong hindi gaanong patindi, marundog na pagsunod sa Panginoon. Okay? Ang kanyang langit ay yung mga bagay natin dinagin. 5 palapag na mansyon, mga bagay nila, diamante, mga gintong, at walang responsibilidad. Okay? Yun ang langit sa isang karnal na Kristiyan. Now, I'm going to tell you what Jesus' idea of heaven is. Gusto mo malaman ano ang idea ng Panginoon kung ano ang langit para sa Kanya? Gusto mo natin malaman? Talaga ba totoo? Are you ready for this? I know you have heard this. I'm just playing clips on you right now, okay? Just reminding you. Alam ba niyo ano ang idea ng Panginoon at si Kristo sa langit? Are you really ready for this? Gusto mong mag-read yung mga amen natin? Okay, one more time. Ano ba ang langit? Ano ang idea ng Panginoon sa langit? Ano ba yun? Alam mo, ang Panginoon, ang langit para sa Kanya. It is you! Kayo ang may langit! Hello? Kayo
Panginoon at tayo ay ang sagkatauhan. Amen? Kaya, ano sabi ng ating Panginoon sa Psalm 2:8, mga awit, awit ikalawa, sabi ng Ama sa Anak, Ama sa ating Panginoon Yesu Cristo, as of me, sabi ng Ama sa kanyang anak, humingi ka sa akin, and I will give you the nations for thine inheritance and the uttermost part of the earth. Yan sa naman sa kanyang anak. Humingi ka sa akin. At ano, ibibigay ko sa iyo mga mansyon? No, ibibigay ko sa iyo ang mga bansa. Okay? And the nations for thine inheritance. Ito ang mamanayin. It didn't say about the five-story mansion or a house or a novel situation or any kind, but people! Kayo! John 14:3. Okay, John 14:3. Okay, kayo mabuti. John 14:3. Is that a shocker for you? Imagine that. John 14:3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be, ano sabi niya? And take you to be what? Red meat for lepers. Take note of that. For lepers. Sa tagal ko ganito, sa tagal ako'y paruon upang ipaganda ko kayo ng dapat kalalagyan. At kung ako'y umaroon at kayo'y may pagandang kalagayan at kalalagyan, ay muli pa rin ko ako taking pastor. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Napakaliman ito, di ba? At ako'y tatanggapin, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So, minsan, kapag pinapasa natin talaga yun, Panginoon, oh boy, I can only go to that mansion. Inisip natin, parang tayo, inisip natin, mansion. Think of this, though Jesus Christ, ang ating Panginoon, God created the outer space, okay? Kaya nilikha ang papawid. The whole heavenly bodies. The astronomers tells us that still the galaxies go all outside. Ngayon po, nag-discover nila, tingnan sa yaw, no? Ang galaxy po palawak ng palawak. We can comprehend the thing like that. We can say it, we could quantify it with a computer if we have enough room for zeros. But take note, but one person is more important to Christ than the whole thing. Isang persona, isang kayo ay mahalaga pa sa mga galaxies and space na nagkaroon na bagay na sinasarap ng mga tao na marunong mga astronomers. You are important than this space. Amen? Why? Bakit po? Because He can create those anytime He wants to. Ang nakakalimutan natin ba, He can create that anytime. Okay? But He cannot do that with people. Hindi niya magagawa yan sa inyo. That's why He keeps saying over and over, ito sinasabi niya kapatid, when you once let it go, bitawan mo na yan. Pasan-pasan mo yan. Bitawan mo na. Here I am. Sabi na po yun, I want you! Ikaw ang gusto. Huwag rin natin sa siya. Bitawan mo na yan. Ikaw! 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 Ang gusto. Be with me! Sabi niya. Kung saan ako naroon doon ka. I want you to be with me. Kaya sasabihin natin, gusto ko yung mansyon. Gusto ko yung ginto. I want you to be with me, God says. That you also may be where I am. Oh boy, that means in heaven, that means diamonds, that means what? Hearts, that means gold sleepers, all kinds of singing and dancing. Be with me! Naging emotional po ako because this is very important. Amen? At nasan po siya ngayon? Nasan ang ating Panginoon? Okay, be with me. Nasan siya ngayon? He is where? At the right hand of God. See? That's kamay ng Diyos. And that's where He wants us to be, with Him in God. Never mind the issues. The
created world, okay? And all this will be shaken. And it says in Hebrews 12, the last two verses, everything has been created shall be shaken and removed. Yeah, okay, no. Everything sa Hebrews 12, nasabi, the last two verses, everything that has been created, okay, shall be shaken and removed. Kaya hindi mo lang napapasin ngayon, lahat ng bagay iyayayin ng Panginoon. Hello? It means nothing. It means nothing to God. Okay? The things space, even the space tells us that the heavenly bodies announced was clearly the glory of God. And God, take note, and God deigned. God didn't come down to us where little intelligent dust. Siya po ay niloob niya. Siya po ay bumaba. Tayo ng mga alikabok, na makikinig mga alikabok. Okay? At sinabi niya, imagine intelligent dust, at sinasabi sa akin, I love you, you're more important to me than the whole space. Yan ang sinasabi niya sa iyo, kapatid. Ano ba lang tayo sa buhay? Hindi lang ang mayaman ka ba? Hindi lang ang mahirap ka? Sinasabi ko sa iyo, I love you, you're more important to me. Mga pinagpahalag ka, sabi sa niya, you're more important to me. Mahalaga ka sa akin, kaya sa lalang nakikita magandang bagay, isang libutan. Amen? Is that a shocker? Remember that word with. Remember that word with. W-I-T-H. Okay? It's a preposition na kung saan ako naroon, dumuon kayo, makasama ko kayo. Amen? So, you never realize you're important to God than the universe. Okay? Sana po natin yun. Napakita ba natin yun? That you are very important to God, more than this thing. Siguro sinasabi mo, bakit gusto? Sino ba ako? Ni grade 1, hindi ko natapos. Ako'y mahalaga sa Diyos. Hello? Hindi nga ako makakain sa araw eh. Mahalaga ba ako sa Diyos? Hello? Ay, yung bahay ko, parang bahay eh. Mahalaga ba ako sa Diyos? Ay, yung bahay ko, mansion eh. Mas nasabi ba, ako'y mahalaga sa Diyos. Minsan kasi, ang Lord ng tao sa kanyang mga bagay na kanyang pinapagulay. Doon ang basya ng mga tao sa pinagdan. Pero, sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga! Kaya nagkahiman natin sa kapatid. Pero ikaw ay compromise na ng Diyos. Amen? Alam mo, bakit? Because you were made in His image. Ikaw ay hindi ka na pag-iwas sa kanyang larawan. And so what? You will have a family to love. Gusto meron siya sa pamilya na kanyang mamahalin. Somebody said, pagdating ng rapture, okay? Kapag ako'y para-rapture na, ang gagawin ko, mahihiga ako sa mansion. Kapag na ako, gusto ko mansion. Okay? They're missing the point. Okay? So, isa ba? 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Nandiyan ba kayo? Okay. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. After that, we who are still alive will be caught up together with them in the cloud. You will be with them. And so we will be with the Lord forever. After that, we who are still alive will be caught up together with them in the cloud. And so we will be with the Lord. Okay? Forever. Kung magkakaroon tayo ng bubuhay, na nagtitira, ay gawin kasama nila sa mga lapam upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon ang makasama tayo ng Panginoon na magpakailanman. Sarap po, no? That's what He wants. Yung pong nilalang ng puso ng Panginoon. Kung maoperan mo ang puso ng Panginoon, yan ang makikita niyo. He wants to be with us. He doesn't care about mansion. He wants you. He wants to be with you. Well, I'm not, sinasabi ko, Pastor, hindi po ako importante. Kung yung maliit na sa sarili niyo,
Alam niyo po, tinatas ko po ang dignidad niyo ngayong umaga. Hello? Huwag niyo tingnan mali ang sarili niyo. Sinasabi niya pag importante, don't say that because God made you! He's not finished with you yet. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin, but He made you to love. Ginagawa ka ng Panginoon para mahalin ka niya. Sabagat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? All the toys up in heaven don't mean a thing. So we will be with the Lord. Amen? Ito po, yan na. Revelation 17:14, dito na tayo tatagal. Yan pong introduction ko, no? For 20 minutes. Okay? Okay lang po? Kasi madali lang po po, no? Sa bagay, mag-aamaga pa lang po eh. Okay lang? Bisa ko po. Okay. Revelation 17:14. Gaya ko na sinasabi, take note. Whatever you're going through, okay? Ako po talagang tinignan yung buhay ko, puno po ako ng problema. Okay? Sinasabi ko, inali ko sarili ko eh. Puno po kami ng problema. Ang problema yung problema din natin. Imagine, ilan po kayo dito. Pagkatapos si brother mag-evangelize po tayo, maranagan na naman, okay na po. Sapagkat problema nyo, papasok sa Panginoon eh. Hello? Kaya nagkakain ng evangelist sa Panginoon dito. Okay? Sapagkat may plan mo ang Panginoon. Okay? Kayo. Na, Revelation 17:14. There you go. So, they will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them. Makipagdigma ang mga verse ito sa mga huling mga panahon. And I'm speaking about Antichrist, the false prophet, and Satan. Okay? Ang tatlong kandidat na ito, sa mga ngayon po nag-prepare po naman ang gram nila. Okay? Sila po dahan-dahan at balang maayos po sila. Si Anticristo, okay? Ang falsong bulang propeta, at okay, si Kristo po. Now, at dati sinasabi, the Lamb will overcome them pagkatagupan sila ng kordero. Now, ang ating Panginoon sa kanyang pagdating is the Lord of Lords and the King of Kings. Di ba? Inawin natin, di ba? Sa kanyang pagpapalik, siya ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Now, here's the thing. The people who are with Him, okay, when He comes again, eto po, sino ang gustong makasama ng Panginoon sa kanyang ulit pagbabalik? Meron po mga qualification. Okay? Meron mga qualification. Sinabi dito, yung mga tao makakasama niya sa kanyang ulit pagbabalik upang makipagdigma sa tatlong klaseng ito na nagdidigalap na ngayon sa buong kalibutan. Alam po ninyo, kung talagang makikita ng current events kayo, nakaporma na po sila. Okay? Nakaposisyon na sila. And the more ang church ay pinuposisyon na ng Panginoon. Amen? Balang araw, puputok na lang yan. Kaya lang ang aking panalangin. Kapag pumutok namin, and the consolation ng mga sinasabi ng mga propeta at ng mga apostol, alam niyo po, pag nagkanap sana, nakain tayo. Amen? Hindi tayo taga-expectator lang, nanonood, mamaya, pag-magitin yan. Baka itong pinatatakutan ko, sa dami ng panong binulong dito, baka naging spectator na kayo, nanonood na kayo, ayaw ko po, gusto ko nakain kayo. Okay, sa ginagawa ng Panginoon. Amen? Now, here's the thing. Sabi niya, yung mga tao, kasama niya, makakasama niya, here are the qualifications. Take note, they are not your average church members now. Dito na. Talagang masasala na dito. Hindi po yung mga average, yung mga mediocre, yung litaw at lubog at palitaw na mga nagkakaroon ng church. Na nagsabi, nagpahayag po ng pananampalataya ng Kristo. Pagkatapos sabi nila, sino ba nanalo sa Pacquiao? Ano lang natin namin yan? Okay? Hindi ito mga ordinary ng mga church member na makakasama ng Panginoon. Hello? Ako'y tumanggap sa Panginoon. Ginawa ko niya. Alam mo ba? Si sister, ang haba ng kanyang damit-damit. Ang iba, ang ikli. Yung kanyang alas, ang dito. Alam mo ba ninyo? These are not the ordinary church member. Pagkatapos, gossip na gossip. Hello? Kaya, alam ko ninyo, kahit mga pastor, mag-ingat kayo kapag laging gossip na gossip.
Okay? Ako nag-worship isa sa pulpit, patawarin niyo ako, no? Okay. Now, John 17:14 sabi, they will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because He is the Lord of Lords and King of Kings, and with Him will be His own chosen, faithful followers. Natingin po natin ito, okay? So, ito po ng qualification. Makipagbaka, mga itulawas sa kordero, at sila daigin ng kordero sa pagkasi, Panginoon ng mga Panginoon, ng kahit na mga hari, at ng mga kasama niya, ito, qualification, ng mga ginawad, mga pinili, at mga tapat, ay nanaig din. See? Mga tatlong qualification, those who have been called, yung mga tinawag. All of you who are called, that means you felt the call of your Lord in your life. Kahit kung lagi naman natin yung palawakin ng Panginoon, di ba? Yan ang unang qualification criteria. Okay? Criteria. Okay. Yung nadama mo yung palawakin ng Panginoon. Kaya nandito kayo, nakikinig eh. Di ba? Palawakin ng Panginoon. Now, young and old, you felt the call of God in your life. But more than that, you were chosen. Okay? Hindi na tinawag, ikaw hindi lang pinili. Hindi ba naalala sa John chapter 6, it tells us, hindi ba? Isang araw, Panginoon eh, nagpakain na marami ng tao. Libo-libo. 5,000 din. Hindi mo yung pala kayo mga bata. Okay? At makatapos eh, ang Panginoon lumipot sa isang dako. Yung mga tao yung magdamag. Marami. Naglakbay. Sumakay na bangka para sumusunod ko naman. Okay? Pero ito pa nangyari. Sapagkat sumusunod sa Panginoon, okay, they're expecting it to make more food. Tignan po ninyo. Sumusunod sa Panginoon, kaya naman naman, maglakbay sa dagat, arating lang ng bagyo. Para lang ang sumusunod para sa pagkakain. When, pagkatapos natin ang Panginoon sa kanila, ako ang pagkain mula sa langit. At sino ang kumain ng ating laman at uminom natin ng dugo? Okay? Nung sabi nito ng Panginoon, ano po ninyo? Nag-alisan ang Panginoon na maglibong ito. Sumakay sa bangka at bumalik sa kanya-kanyang mga tahanan. Hello? At sabi niya sa 12 na natili, after hearing him talk about na ako ang pagkain, ako ang tinawal ng buhay, kainin yung aking laman. Okay? At hindi na natin dito. 12 na diba? Sabi niya, have not I chosen you? Hindi ba kayo mga 12, iniraw ko kayo mula sa libo-libo mga tao. So, to pass from the ranks, kahit palampasan po natin ang hanay o rango ng mga tinawag, to the ranks of the chosen, you have to be more intensely interested in Jesus. Hello? Kaya po, marudughan talagang ang puso mo ba sa Panginoon? Than all the people that are looking for Him. Kaya sa mga tao na inahanap na Panginoon para no, some kind of blessing, whether it's food, whatever, you know, this makes me rich, then I love you. Kayamanan ako. Kayamanan mo, okay po yun. Ang ating nga palalay kayo, yung mga kapatid natin, no, mga kayo po yung ginagawa ng buhay, gusto ko yun. Pero, hindi yun ang ating hangarin. Hindi yun ang ilalayan ng Panginoon. Na yan ay mga karagdagan na biyaya na kayo para kayo makapamunin ng decent life. Okay? We're not against God. Pero yun ang mga tao ito. Ang kanilang hinahanap ay yung pagkain. Hello? So, kesa you're looking for Him for some kind of blessing, ang mga tao yung sumusundan eh. Mamay na kayo kung magpapalay mo ako. Okay? So, man, 12 mga tao sabi, it doesn't matter whether we eat or we don't. You're the only king in town. See? Yun sa kanila. Kakain mo hindi. Ikaw lang yung mahalaga sa akin. Okay? Yun ang mahalaga. Sabi niya, I have chosen you. Hello? But that's not the end of it. To be with Christ, when He returns the second time, there's one more criterion. Sa paano po, pamantayan. It's very important to Jesus. With Him will be His call. Mga makakasama niyo sa kanyang muling pagbabalik, yung mga tinawag, kanyang hinilang, at ano po? Faith
makikita pa. Hallelujah! Hello? With Him will be His faithful followers. At I salute, okay, kayo lahat na dito. Iyon po'y tanda ng pagtatapal sa Panginoon. Amen? Hello? Parang Panginoon, sa iyong buwan, He said, faithful. Alam ba ninyo, sa muling pagbabalik ng Panginoon, sa kanyang muling pagdating, mayroon dalawang pangalan na kanyang taglay. Alam ba ninyo, yung dalawang pangalan na kanyang taglay sa kanyang pagbabalik? Babasa yung Revelation, His name is called, what? Shows, what? Faithful and true. See? Sa kanyang muling pagbabalik, may dalawang pangalan siya, faithful and true. Tapat at totoo. See? Ito dalawa yung pangalan. Now, the first one is faithful. God honors faithfulness until you can't believe it. Ito ang kulang sa maraming mga Kristiyano ngayon. Ang katapatan. At ito'y ginagalang ng Panginoon. He honors faithfulness and He has a church of life in our country. Today, I am afraid. Kung tayo sa tayo katapatan, tingnan nyo lang. This is a church. Nasa yung pagkatapatan. Hello? Faithfulness, called and chosen, and faithful. These are the ones who are with Him. I swear that most Christian people have never been faithful to the Lord. Maybe some of them chosen, but I don't think many have not been faithful to the Lord. Baka ilan ka, pero nakikita ko sa aking kuyo, marami hindi nakikita pa sa Diyos. Bakit po? Ito ang criterion ng faithfulness. Because in faithfulness, the Lord really tests us. Sa katapat sa Panginoon, susubukan ka niya. Hello? Hello? Naalala ko si Elizabeth Elliot. Okay? Si Elizabeth Elliot. This strange ashes, sabi niya, yung gusto ng akla, yung strange ashes, when her husband was killed when they were young people. Siguro kung alam ko ninyo, alam niyo yung mga kapatid dito, meron ko silang CD, ewan ko sa uliwan, yung End of the Spears, yung mga tao yung mga young missionary doon sa South Africa who were killed by the natives. Yung mga asawa sa missionary doon is Elizabeth Elliot. Yung sulat niya ng libro dito, nabigyan yung strange ashes. Alam ba niyo, yung mga young people dito, they were very excited in a plane to go to the mission field, and they went there in a short space of time, east of the river, with a spear in his back. Siya mo pinatay ng mga native in a short space of time. See, when you watch that movie, you will be challenged. Siguro mo, minsan na sa after-day, panoorin natin no? Okay, yung end of the spear. And Elizabeth Elliot wrote this strange ashes, sabi niya, referring to those natives who killed her husband with a spear. And I'm telling you, until you experience the strange ashes, you don't understand what it means to be faithful. Ang gawin mo maranasan yung mga strange ashes na ito. Yung strange ashes speaks about yung sabi, Elizabeth Elliot, yung mga pumatay sa kanyang mga asawa, mga native. Okay? Ang gawin hindi niyo po naranasan ng ganito, hindi mo alam kung ang magiging tapat sa Panginoon. And say, God, minsan nyo ito sinasabi ng mga kapatid, God, it seems like you left me. Minsan kasi ito lang sinasabi ng mga kapatid, parang Panginoon iniwan mo na ako. And my future is bleak and dim. Pero ganito ang sinasabi ng puso mo, but I'm still going to serve you. Alam niyo, yun sigaw na yung puso. That's called faithfulness. Amen? Kahit na ang nakikita mo, ang inarap mo ay malabo, madilim, pero sa aking puso, paglilingin ko ng kita, Panginoon. Miss Mama naman sa akin, hindi. Ako'y maglilingin sa iyo. Amen? Kaya lang dito, paglilingkod, napakarami ng kondisyon. Maglilingkod ako, Panginoon, kailan ibigay mo rito. Maglilingkod ako, Panginoon, kailan ibigay mo na. Kaya alam mo rin yung kami maglilingkod? Wala nagsabi sa akin na ako'y mangaral sa gitna ng palengke. Wala akong nangaral noon eh. Way back 19, kinabagay na lang sa gitna ng palengke. 81? Wala ko yung humihingi ng pera noon. Ako lang po gumawa noon. Ako lang nagsabi sa akin, ako lang nagsabi sa akin, ako'y mangaral sa gitna ng palengke. Kaya ano sinasabi ng mga tao, sinasabi ng
nag-i-stutter ako, hindi ako marunong public speaking. Pero sila na kayo, mga ka dyan. Sinong makinig pag-isip? Tatay mo sa paligid, hindi ako sa trompeta ng mga kanaw ka. At ang mga talagang yung dumadala na ganito. Ano po ninyo? Napakaraming na po again. Dahil bakit sa kayo, si Sister Miriam, si Pastor William, napakaraming na tao. For more than 20 years or 10 years. See? Kung di ako sumunod sa Panginoon. Pero the point is that may sumunod sa iyo hindi. Alam mo noon? Kasi in San Nicolas Market, San Nicolas Market, nasunod yun, no? Hindi kasi tayo doon every Friday. Dala-dala yung mga sound system. Nag-hear kami ng 10, ayun si Brother Boy. Pagkatapos, yung mga upuan nandun. Minsan po, alam nyo, dahil yung siyaw na nasunod ang palengke. Yung siyaw na maraming mga tao sa itaas ng palengke. Sa bigta. Kaya minsan po po yung bangkera, yung upuan. Mga tayo hawak ko. Tayo! Panginoon, bakit mo nagpili ko ako tayo? Nakay mag-pray po, baka gusto nyo sa pag-pray po, baka magtaklakan. Alin naman na kung gusto nyo kung ano yung God wants every one of you to be faithful, and He wants me to be faithful, and He wants us even when we're looking at with the straight ashes, kapag nandiyan ang mga straight ashes, to be faithful. Amen? Like Job, inisip si Job. Even Job has to die to self-will. He said, though you slay me, I will crush your body. Ito para sa kanya, nagawa niya, I will preserve my own way before you. It takes a long time to get humble. He wants people to do God's will, no matter they look when or where or how. Ang gusto ng Panginoon, obedience. Amen? That's the main thing that in God, yung pagsunod, thy kingdom come, thy will be done. There's only one thing, there's only one legitimate will in the universe, and that is God. Isa lang mo na dapat na kalooban. Hindi yung kalooban mo. Hindi yung kalooban ng Presidente. Ang mananay sa buong sa Tibugan, ang mananay sa buong sa sinawag ay Islam, ang kalooban ng Diyos Ama. Yan ang papakalaban natin kalimod. Yan ang mananay, and that's the only legitimate will, and you're not an artist today. Hallelujah. And the sooner we are getting out from every pore in this body, kapag bawat every pore ng yung body ay ang hinihinga, not my will, but yours be done. Hindi namin kalooban, baka yung kalooban magsunod. Panginoon, then you are the place where God wants us. Kaya sinasabahan at kung sa Panginoon, ano ba niyang magtatang bawat pore, butas ng balat ito ay hinihinga, hindi natin kalooban, hindi natin kalooban naman. Kung hindi ang kalooban mo, nasa lugar ka na nais ng Diyos ng buhay. Amen? And not only that, further than that, He wants to be a delight. Nasa Panginoon pagsunod susunod ako. Kasi sinabi ng Pastor, susunod ako. Susunod ako. Makinig ka. Susunod ako. When He wants us, it must be a delight. The Spirit said, that is not the Spirit, I delight to do your will, O God. And that was in Christ. Yea, thy love is within my heart. And will be delighted to do God's will. And I'm going to sabi ng Panginoon, He has a hard time with us. 2 minutes. Bisa nahihirapan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon yung umaga, my children, what have I done that you don't delight to serve me? Ito mga nalalaman. Sabi ng Panginoon, ano ba natin ginawa ng aking mga anak? Ano ba natin ginawa sa iyo? Bakit? Hindi kayo nasisiyahan sa pagsunod niyo sa akin. Why? And God is saying this morning, why is it gravest thing to you to think of letting go your own will and doing mine? Why is that gravest? Bakit napakabigla? Ano ba niyan sila sabi ng Panginoon? Gusto ko maging magdangalan ng buhay. Doon dadaan ng mga bagay pagsunod. Pagpapala! Okay?
nais ko maging bagaan ang iyong buhay. Amen? It's because, minsan, tayo rin ang gumagawa ng mga bagay dito. Kaya bumibigyan ng ating mga buhay. Inihito ng Panginoon sa atin, pero ayaw nang ibigay sa Kanya. Now, is it because we got this old nature. Tagal pa natin, malakas pa, ang dikta ng lumang-likas natin. Napakalakas. That's why that we inherited that the spirit of rebellion. Ito ano ba sa atin? Napakalakas. Ang tatak nito. Yung spirit ng rebellion. Alam niyo, tingnan niyo mga baby. Ito ang pinakaya ng mga baby. This is what the baby demonstrate. Hindi ba? Mga kuko, ganun din minsan eh. Hindi ba mga baby na kasi nyo? Kahit na magdamag ng, gisingin si daddy at si mommy, okay? Sa pagbigay ng dodo, pagpalit ng diaper, nung po kami, kayo mga pagod, mapapalit eh. Kami noon ang diaper ko, mga lampin, okay? Minsan naputos ko kung dalili ko, hindi ko eh. Okay? Minsan, antok na ako. Kasi, ang pag-alok ng dede nun eh, di ba, mga ulan natin na alabot ang paulan natin yun eh. Pero ng termos, may ilang tubig. Dahil kapag ka na, minsan, kung kaya ba yung tubig, eh, binubus ka pa sa dalilin mo. Ano ka binisip ka? Minsan naman eh, akala ko eh, nilalagay yung mga formula eh. Nagata, ngayon pala nasa side na. Pagkatapos gagawin yung dede, wala, alam mo niya yan, akala ko nakasarap, bukas pala. Tama ba? Baik ko nasabi yun, ang baby, kuya na si Macho Dade, pagising sa mga, Mami, me, ako. Sentro pa rin sa sarili, kahit pinago na si Mami. Di ba? Kumatawa tayo, minsan nakikita natin ang mga sarili ganyan, di ba? Every one of us got that. We will serve the God if He blesses me. Di ba? Ganun tayo eh. Me! Hindi na ako makasarili, me lang ako eh. Hello? But God wants to see if we really love Him. If we really love Him, we will go to the hard places with God. Amen? And so here, okay, the severity comes in. Think about the multitude. Sino po ninyo, yung multitude of professing Christians who one day, they won't even hear the trumpet. Marami po mga Kristyano na nagpayag na, marami mga tao na payag na pananampalataya, pero hindi po nila madidinig ang trumpeta ng Diyos. They know, ito na po, no? Ito na tayo gusto. Okay, listen. Kaya yung sinasabi ko, gusto ko nakain kayo, hindi kayo spectator. Listen! Okay? Because He appears to those who are looking for Him. Hindi ba sinabi yun? Siya magpapayag sa mga naghihintay at naghahanap sa Kanya. But, what they are looking ngayon, okay? Ang nakakalungkot maging pastor at mga magagawa. Ngayon, they are not looking for Jesus, they are looking for sex and money. Tignan niyo po, umiikot ang mga message ngayon. Kaya sa Amerika, rapat sa television. Umiikot sa sex and money. Hello? They are not looking for Jesus. But He's going to appear to those who are looking for Him and watching, and all of a sudden, you will see people going like 1,000 watts bulbs. Okay? Naglalakad ka, no? And mga professor Christians, makatapos, makikita yung mga tao, magbabago ka nila nyo, makikita mga tao, mag-meeting, higit pa sa isang 1,000! Okay, liwanag ng araw, okay? And then, yung mga professor Christians will know intuitively, sabi niya, nabis ko, nakita na malalaman sa sarili, they will know it sa kanilang puso, and then, they will see those great 1,000 watts bulbs ascending up to the great heavenly music, and then they are standing there, and watching the Lord, and they are burning up about the Bible know what's taking place. Matapos kasi mo, yung
Milad. Nung si alam mo, siya si Milad, no, ito yung isang tanda ng muling pabalik ng Panginoon. Nung sila ay lumabas sa Sodom, binuhos ng Panginoon ang kanyang buwan. And those that know who will be resurrected and appear with the Lord, sila po na muling bubuhay ng Panginoon at maayag kasama niya. Listen! You know, we saw in 1 Thessalonians chapter 4 that we will be forever with the Lord. Amen? We will be forever with the Lord. That means we must be called, chosen, and faithful. Amen? It doesn't mean that we're just called because we responded to the altar call and said, I accept Christ. That's not sufficient. Because those who are going in, okay, what we call the rapture, there is no such thing as word go, but resurrection, the Greek term is catching up in 1 Thessalonians chapter 4, after we are raised from the dead, okay, not before we are raised from the dead, okay, and if we are still living at the time, we are transformed. While we are walking around, our blood lives our body, and the Spirit of God will take its place. See? Kapag dumating po ang oras na yun, kung tayo buhay pa sa tanong na yun, ang dugo po natin sa katawan nito ay maalis. Okay? At ang Spirit ng Diyos ang siyang papalit sa dugo na lumalatay sa katawan na ito. Amen? Kaya kapag ang Spirit ng Diyos ang siyang aagos sa mga bawat lugar ng ating katawan nito, kaya we will shine like 1,000 bulb spots. But you want to remember, when the Lord comes, ignore, when the Lord comes, every person from the time of Adam who has been called, chosen, and faithful will come when Jesus comes. See? Sa panahon niyon, pag dumating ang Panginoon, mula po sa palumiyagan, okay? Yung mga tao na tinawag ng Panginoon, tinilip-tira, makakasama, makakasama sa kanyang muling bumabalik. And that's a lot of people. And there will be a handful of our life on earth at that time God will be speaking. Every one of those is called, chosen, and faithful. In all over the world, take note. The prevailing moment is like this, the prevailing belief. At kung nanahin ng paniniwala, na every Christian member who confesses Christ will be called out to heaven when He comes. Ito po ang general na prevailing mode o paniniwala. Na sino man nagpaya, yung pananampalataya, at isang dissenting membro na anuman saman, sila may maangat o pagkukunin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ano po ninyo ang tandaan ninyo guys na sabi ko? Dahil po sa malaking kasinimulan sa kasinimulan. Okay? That's a big line in the history of men. The only one who will fall, be caught up and raised, and then caught up not to heaven, they know. Kapag dumating pa yun, hindi kanya pulpal dahil sa langit. Hindi na dahil yun. All these people, ignore, millions of them, all these people, millions of them, have just come from heaven. Nandun sila, mula sa kalimtan. Some of them have been there for thousands of years. They don't want to come and go to heaven. These people that come with Christ from all of history, they don't want to go back to heaven. You read in Revelation 5, it says, they are saying, you made us kings and priests on the earth. You talaga lang. Sa ginawang mahal at mga sacerdote, they want to come back here. Gusto na magbayad dito. The earth is a better place than heaven as of now. Okay? When the time comes, kayo, mayroon dito. Pero when the time comes, the earth is better than heaven. That's why the first thing Satan did was to leave heaven and come to the earth. Kung siya magkasala. They go. But we're saying you. Hello? Kaya, ang nangyayari mo, ako ay, if I will go up there, and those who are there will come here. Hello? Yung mga doon, gusto pumunta dito, tayo naman, natin gusto pumunta doon. As of now, tama po yun. Pero when the time comes, alam po ninyo, listen, what I'm saying, the only thing that matters, the only thing that matters now, you know what? Is Jesus. The only thing that matters now is Jesus. To be with Jesus is the goal. Amen? To be with Jesus is the goal. Not to be in a place, to be with Jesus. If He is in heaven, God
no bautismo, but because we care about Him. We care about Him. Siya ang ating ninanais. God today, ito po, God today in Mount Zion Sanctuary wants us to understand that He cares a great deal about each one of us, and He wishes that we care that much about Him. Kaya, ito sinasabi ng Panginoon, kayo'y pagmamalasay ng Diyos sa inyo napakalalim. Kaya mga kapatid, ano po dinaranas nyo? Nagmamalasakit po ang Panginoon napakatindi sa inyo. Amen. Ano ba nakaraan natin? Sa pamilya natin, pasapanagan ka ngayon ng langit ng nagmamalasakit ng Diyos. Pero, ang gusto ng Diyos, kung paano siya nagmamalasakit sa atin, gano'n din sa atin kung mamala na tayo magmalasakit sa atin. Amen? Kita na natin. Hallelujah. We have said much, Lord, this morning. Sasabi po natin at bigyan natin ang mga things that those are ours. Let us digest what God has said this morning. Kaya po natin sabi, pakinggan ninyo ang sinabi ng Espiritu sa inyo. Please, ako yung susumama sa inyo. Hindi ko alam ang kalagayan every detail of your life. Pero alam ko, ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyo. You are important to Him. Mahalaga na sa Kanya because He made you in His image. And He wants a family to love na Kanyang mamahalin. You are important in His sight more than the great things in this world. Ilagay po ninyo yan sa inyong puso na napakalalim. So that the enemy will take it and snatch it. Jesus, Son of God. So sumagi ito, may sigaw ba ng ating mga puso? May sigaw ba ng bawat bukas ng ating mga balat? Not my will, but yours be done in my life. Ang kalooban, masunod ng Panginoon, hindi ang aking kalooban. Kung yan ang sigaw ng puso, you are in the right place. You are in the right position in God. Siguro sinasabi mo, Pastor, hindi mo naunawan ang kalagayan, hindi mo naunawan ang ginawa ng mga tao ko, hindi mo naunawan ang ginagawa natin mga nakakain ng pamilya, hindi mo naunawan, I know, hindi mo naunawan, pero someone wants to thank you. Kaya isang tao nagmamalasakit sa iyo, isang tao nakakaunawa sa iyo, ikimpa sa sarili mo ang pangalan ni Jesus. At kaya sinabi, mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin and I want you, sabi niya, to know me and I want to be with you. Love Him this morning. So today, sa inyo kung ano na atin nakatuko, but in your own way this morning. Please, sa inyong sarili ko mga sa inyong sarili kalagayan, sabihin natin sa Kanya mga bagay natin rin. Sabihin natin, kaya nagtatanong pa nila, ano ba ang aking ginawa ng mga anak? Bakit napakabigat sa iyo na gawin ng aking kaputos? Bakit napakailas hindi mo ang aking nagagawa sa iyo? Alam mo, sa puso ang gusto ko para sa iyo. Bakit napakailas sabi ng Panginoon? Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon Jesus. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon Jesus. Hallelujah. Isinusuko po ang ating buhay sa iyo. Lahat ng ito nakasan ko. Aking kong
ng mga ito. Kaya, Panginoon, magpasok ka sa aking puso. Sa bawat sarili, magpasok ka, Panginoon, kailangan kita higit pa sa nakaraan. And more than before, kailangan kita ngayon at kung kailanman. Ikaw lang ang aking kailangan. Pagod na ako, Panginoon, pagod na ako sa isip, sa katawan. Ito na yung kita lang ang aking gagawin. Kaya, Panginoon, mula ang salita na may bago ito, hindi ko nagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Kung ang sinabi mo, nais mo ako, makasama, nais mo ako, Panginoon. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Nais mo din makasama ka. Ikaw ang aking ninalayo. Ikaw ang aking hangganan. Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Kailangan kita. Salamat, salamat. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ipasa mo ang mga kamay sa mga anak. Ano ang siniran, kabigatan, nakaligdala, kalituan, katuluan. Panginoon, parigo ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus Cristo, isubo mo yung Espiritu Santo sa kanilang buhay. Malain ka sa kanilang damdamin at natin sa kanila. At kahit patayin hindi mo lang sa Diyos, malain ka, Panginoon. At ikaw ang ibabaw ng mga salita at mga pangako ng pangyarihan at tagig na kalakan mula sa Espiritu Santo. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. We thank you, Father, sa iyong lahat ng kunyan. Sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng sasabihin, Amen and Amen. Para pangalaman ng